So yung magandang araw sa inyo lahat mga paps and welcome back sa ating channel, no. So meron tayong ginagawa pala mga last week to ginagawa natin, tapos nakita natin yung problema na is yung kanyang Ticon board. Yan. So nag-order tayo yung Ticon board and dumating na yung Ticon board natin. Ito yung Ticon board na bago. Nakabit na po natin yan. Tapos ito yung sira, yung original niya. Kasi malapit na tayong siraan ng bait sa kakatrouble ng Ticon na to. Napakahirap i-troubleshoot. Itong Ticon na to, kakala ko kasi meron siyang feedback galing sa panel bago siya mag-proliferated, no? Pero hindi pala. Yung ganitong panel, pag nasuplayan mo na ng 12 volts yung Ticon na to, automatic na mag-on lahat yung kanya mga supply. Wala na siyang feedback na kailangan from left to right ng panel. Pag meron ng supply yung ating Ticon board, automatic na lalabas yung mga secondary supply niya like BGS at saka BGL. So ngayon, ito, kala ko kasi na may problema yung panel, kaya ni-remove natin yung left, tapos ni-remove natin yung right, tapos ni-remove natin lahat yung flex. Ganun pa rin yung resulta niya. Hindi pa rin makalabas yung BGS, BGL and the rest ng mga supply. So ito yung kanyang nakasaksak na po yan. Pagkaro natin. Ayan. Ito yung kanyang problema, naka-automatic nakailaw yung protect ito. Hindi ko lang kabisado yung ganitong Ticon. First time po natin maka-encounter ng ganitong Ticon kasi hindi ko alam kung anong error yan. Kasi yung bagong in-order natin tapos kinabit natin is walang ilaw. Pag pinapower on mo siya or nag-oscillate na siya, isang blink lang. Dalawa tong yung kanyang ilaw. Magbi-blink na siya, tapos lahat ng supply ando na. Ito, nakakabit man nun hindi yung ating flex papantang top board natin panel. Naka-indicate na agad yung ilaw, nakailaw na agad yung indicator na to. So hindi ko alam, hindi ko pa masyadong kabisado kung anong error to, kung bakit nakailaw siya agad. So ngayon natin nalaman na hindi pala siya iilaw kung normally operated yung Ticon nung hindi pa tayo nakapag-order ng bagong Ticon, no? So another experience na naman to pa mga ganitong problema. So ngayon meron na tayong bagong Ticon. Ayan, meron na tayong bagong Ticon dyan. Gagawin natin ito? Pwede natin itong pagpraktisan, no? Para malaman natin kung kaya pa ba natin ito i-troubleshoot. Bali-spare natin to, tapos praktisan natin kung kaya ba natin sa repair. Kasi kung inabot ako ng isang araw dito sa troubleshoot, di ko nagawa. So bumili na ako ng bagong Ticon board. So ngayon, ito yung kanyang bagong Ticon board. Kung test natin to, tayo ng digital tester. Wala po tayong masukat na supply dito. Wala tayong masukat na supply. Bale yung presence is yung kanyang 3.3 at saka 1.8. And then, yung 12 volts in. Ayan. So, test natin, no? Ayan, naka-on na po yan. Test natin yung kanyang BGH. BGH supply. Ito yung BGL na. Ito yung kanyang BGL. Kita nyo ba? BGL supply. So, BGL supply, 0 siya. So, yung BGH naman, ito naman yung kanyang BGH. So, BGH supply. Ayan, no? Wala. So, yung meron is kanyang 12 volts. Ito yung kanyang 12 volts, eh. Ito yung kanyang 12 volts. Ayan, meron yung kanyang 12 volts. Tapos, yung 3.3. Ayan, normal yung 3.3, oh. So ngayon, kakabit natin yung bagong Ticon natin. So, ang problema ng unit na ito is siya, dim display. Andun yung backlight niya, sounds okay. Dim display lang, meron kang liwanag makikita sa screen kasi okay yung backlight niya, pero wala siyang picture. So ito ngayon siya, kabit natin yung bagong Ticon board. Bunutin ko lang. Tsaka, tatanggalin natin to, kakabit natin yung bagong Ticon board sa gitna. So ito, nakakabit na po yung bagong Ticon natin, no? Order natin to sa online. Tapos ito yung dating Ticon niya. May problema. Saksak ko lang. So naka-standby siya, power on natin. So angat lang ng konti. Ayun, no, di ba? Meron na siyang picture, meron na siyang display yung logo ng TCL. So kapag ganyan, yung supply diyan automatic na yan. Lalabas na po yan. So check pa rin natin yung kanyang BGH supply.
BGS nagkaroon na siya, DC 24 volts. Tapos, yun yung BGS natin, BGH. Tapos, yung BGL, tingnan natin, BGL, negative 7, ayun, no? So, lumabas siya. So, itong unit na to, yung itong Tico na to, baka ma-experience or maka-encounter kayo nito, wala po siyang feedback na kailangan galing sa panel. Pag na-supplyan na po ng Tico na to ng 12 volts, automatic lalabas yung supply niya. May kabit or nakakabit or nakahang yung ribbon, gagana pa rin yan. Wala na siyang feedback na kinakailangan. Automatic na yan kapag normal yung Ticon board natin. Ayun, meron na siyang display. So, ito, kahit ano natin, kita nyo naman kanina, tinest natin ng supply. Walang BGH, BGL, no? So, kapag kahit na kinabit pa natin yung ribbon, wala pa rin siyang display. So, ngayon, normal na yung unit natin, no? Meron na siyang display. Buti na lang, okay yung ating in-order. Online to nabili natin, hindi sa sama nating mga technician, kundi sa online lang. Mura lang naman to. Kung masi-search nyo dito, mura lang, kayang-kaya lang. Ito lang ang video natin. Maraming salamat sa mga nanonood, no? May God be with us always, and this is your Swag Cositech. See you in our next video. Bye-bye.